Sinasabing sumuray-suray si Mon sa kalahati ng kampo, mula sa apoy hanggang apoy sa kampo sa pagtugis sa doxy na pumutol sa kanya. Sa wakas kahit ang kanyang malaking lakas ay nabigo sa kanya, siya ay bumagsak at namatay habang ang kanyang mga acolytes ay nagsisiksikan sa paligid niya, na nananaghoy sa kanilang kalungkutan. Sa kanyang mamamatay tao ay walang tanda, siya ay nawala sa gabi, hindi na muling makikita. Pinaghiwa-hiwalay ng Angry Poor Fellows ang kampo sa loob ng isang araw at isang gabi sa paghahanap sa kanya, ibinagsak ang mga tolda, dinakip ang 12 ng kababaihan, at binugbog ang sinumang lalaki na sumubok na humarang sa kanilang daan, ngunit ang pamamaril ay walang laman. Hindi man lang magkasundo ang mga gwardya ni Septenmon kung ano ang hitsura ng kanyang pumatay. Naalala nga ng mga gwardya na may dalang flagon ng alak ang babae bilang regalo para sa Septen. Nananatili pa rin ang kalahati ng alak sa flagon ng hinanap ang tolda, at ibinahagi ito ng 4 sa Poor Fellows habang papalubog ang araw, matapos buhatin ang bangkay ng kanilang propeta pabalik sa kanyang sariling kama. Patay ang 4 bago magtanghali. Ang alak ay nilagyan ng lason. Sa pagkamatay ni Mon, nagsimulang magkawatak-watak ang basag-basag na host na pinamunuan niya sa Old Town. Nadulas na ang ilan sa kanyang mga tagasunod nang makarating sa kanila ang balita tungkol sa pagkamatay ni Haring Maegor at pag-akyat ni Prinsipe Jaehaerys. Ngayon ang patak na iyon ay naging baha. Bago pa man magsimulang mabaho ang bangkay ng Septen, 12 kalaban ang lumapit upang kunin ang kanyang manta, at nagsimulang sumiklab ang mga away sa kani-kanilang mga tagasunod. Maaring naisip na ang mga tauhan ni Mon ay bumaling sa dalawang Panginoon sa gitna nila para sa pamumuno, ngunit wala nang higit pa sa katotohanan. Ang Poor Fellows lalo na ay walang paggalang sa Maharlika, at ang pag-aatubili ni na Lord Rowan at Oakheart na ipagkatiwala ang kanilang mga kabalyero at lalaking sakdal sa isang pag-atake sa mga pader ng Old Town ay naging dahilan upang maghinala sila sa dalawang Panginoon, matapos kunin ang katawan ng Septen mula kay Robb the Starveling, ang natuto, na hanggal na ito ay itinali ito sa ibabaw ng isang destroyer, hubad, duguan, at nabubulok, upang salakayin ang mga pintuan ng Old Town. Wala pang 100 lalaki ang sumali sa pag-atake, gayunpaman, at karamihan sa kanila ay namatay sa ilalim ng ulan ng mga palaso, sibat, at mga bato bago sila nakarating sa loob ng 100 yarda mula sa mga pader ng lungsod. Yaong mga nakarating sa mga pader ay nabasa sa kumukulong mantika o sinunog sa nasusunog na pitch, Lorcas the Learned ang kanyang sarili sa gitna nila. Kapag ang lahat ng kanyang mga tauhan ay patay o namamatay, 12 pinakamatapang na kabalyero ng Lord Hightower ang sumakay mula sa isang sallyport, kinuha ang katawan ni Septenmon, at inalis ang kanyang ulo. Tand at pinalamanan, pagkatapos ay iharap ito sa High Septen sa Starry Sept bilang regalo. Ang abortive attack ay napatunayang huling hingal ng Septenmon Crusada. Si Lord Rowan ay nagdecamp sa loob ng 1 oras, kasama ang lahat ng kanyang mga kabalyero at mga kalaban. Sumunod si Lord Oakheart kinabukasan. Ang natitira sa host, Hedge Knights at Poor Fellows at mga tagasunod ng kampo at mga ngalakal, ay dumaloy sa lahat ng direksyon, nagnanakawan at nanakawan ang bawat sakahan, nayon, at mahigpit na humahawak sa kanilang landas habang sila ay naglalakbay. Wala pang 400 ang natitira sa 5,000 na dinala ni Septenmon sa Old Town nang si Lord Donald de la Ayer ay sa wakas ay kumilos at sumakay ng puwersa upang patayin ang mga straggler. Inalis ng pagpatay kay Mon ang huling malaking hadlang sa pag-akyat ni Jaehaerys Targaryen sa Iron Throne, ngunit mula sa araw na iyon hanggang ngayon, nagkaroon ng debate kung sino ang responsable sa kanyang pagkamatay. Walang sino man ang tunay na naniniwala na ang babae na nagtangkang lasunin ang makasalanang Septen, at tinapos sa pamamagitan ng pagputol ng kanyang lalamunan ay kumikilos sa kanyang sarili. Plainly she was but a catspaw, pero kanino? Ang batang hari ba mismo ang nagpadala sa kanya, o baka siya ay isang ahente ng kanyang kamay, si Rhaegar Baratheon, o ang kanyang ina, ang Reyna Regent? Naniwala ang ilan na ang babae ay isa sa mga Faceless Men, ang kilalang guild ng mga mangkukulam assassin mula sa Braavos. Bilang suporta sa pag-aangkin na ito, binanggit nila ang kanyang biglaang pagkawala, ang paraang tila, natunaw siya sa gabi, pagkatapos ng pagpatay, at ang katotohanan na ang mga gwardya ni Septenmon ay hindi magkasundo sa hitsura niya. Ang mas matalinong mga tao at ang mga mas pamilyar sa mga paraan ng Faceless Men ay nagbibigay sa teoryang ito ng maliit na paniniwala.
Ang pagiging clumsiness ng pagpatay kay Mon ay nagsasalita laban dito bilang kanilang trabaho, dahil ang Faceless Men ay nag-iingat ng husto upang gawin ang kanilang mga pagpatay bilang natural na pagkamatay. Ito ay isang punto ng pagmamalaki sa kanila, ang mismong pundasyon ng kanilang sining. Ang paglalazles sa lalamunan ng isang tao at pag-iiwan sa kanya na sumuray-suray sa gabi na sumisigaw ng pagpatay ay nasa ilalim nila. Karamihan sa mga iskolar ngayon ay naniniwala na ang pumatay ay hindi hihigit sa isang tagasunod ng kampo, na kumikilos sa utos ni Lord Rowan o Lord Oakheart, o maaaring pareho silang dalawa. Bagamat walang nang ahas sa desyerto ng buwan habang siya ay nabubuhay, ang bilis ng pag-alis ng dalawang Panginoon sa kanyang layunin pagkatapos ng kanyang kamatayan ay nagpapahiwatig na ang kanilang hinaing ay kay Maegor, hindi kay House Targaryen, at, sa katunayan, ang dalawang lalaki ay malapit nang bumalik sa Old Town, nagsisisi at masunurin, upang yumuko ang tuhod sa harap ni Prinsipe Jaehaerys sa kanyang koronasyon. Dahil malinaw at ligtas na muli ang daan patungo sa Old Town, naganap ang koronasyon na iyon sa Starry Sept sa humihina na mga araw ng ika-48 taon pagkatapos ng pananakop. Ang mataas na Septen ang mataas na lickspittle na inaasahan ni Septenmon na maalis sa lugar ay nagpahid sa batang hari mismo, at inilagay ang korona ng kanyang ama na si Aenys sa kanyang ulo. Sumunod ang 7 araw ng piging, kung saan daan-daang mga Panginoon na malalaki at maliliit ang dumating upang yumuko ang kanilang mga tuhod at isinumpa ang kanilang mga espada kay Jaehaerys. Kabilang sa mga dumalo ay ang kanyang mga kapatid na babae, sina Rhaena at Alysanne, ang kanyang mga batang pamangkin, sina Arya at Rhaella, ang kanyang ina, ang Reyna Regent Alyssa, ang kamay ng hari, Rhaegar Baratheon, Ser Giles Morrigan, ang Panginoon Commander ng Kingsguard, Grand Maester Bennifer, ang mga pinagsama-samang Archmaester ng Citadel, at isang lalaking hindi inaasahan na makikita ng sinuman, si Ser Joffrey Doggett, ang Red Dog of the Hills, nagpakilalang Grand Captain ng ipinagbabawal na mga anak ng mandirigma. Dumating si Doggett sa piling ni na Lord at Lady Tully ng River Run, hindi nakadina, gaya ng inaasahan ng karamihan, ngunit may ligtas na pag-uugali na nagtataglay ng sariling selyo ng hari, isinulat ni Grand Maester Bennifer pagkatapos na ang pagpupulong sa pagitan ng batang hari at ng outlaw na kabalyero ay, nagtakda ng mesa, para sa lahat ng paghahari ni Jaehaerys. Nang hinimok siya ni na Ser Joffrey at Lady Lucinda na bawiin ang mga utos ng kanyang tiyuhin na si Maegor at ibalik ang mga espada at bituin, mahigpit na tumanggi si Jaehaerys. Ang pananampalataya ay hindi nangangailangan ng mga espada, siya ipinahayag. Nasa kanila ang aking proteksyon. Ang proteksyon ng Iron Throne. Gayunpaman, binawi niya ang mga kaloob na ipinangako ni Maegor para sa mga pinuno ng mga anak ng mandirigma at kawawang kapitbahay. Hindi ako makikipagdigma laban sa sarili kong bayan, sabi niya, ngunit hindi ko rin papahintulutan ang pagtataksil at paghihimagsik. Tumindig ako laban sa iyong tiyuhin tulad ng ginawa mo, sagot ng pulang aso ng Anghels, mapanghamon. Nagawa mo, pinayagan ni Jaehaerys, at lumaban ka ng buong tapang, walang sino man ang makakaila. Ang mga anak ng mandirigma ay wala na at ang iyong mga panata sa kanila ay nasa wakas, ngunit ang iyong serbisyo ay hindi kailangan. Mayroon akong lugar para sa iyo. At sa mga salitang ito, ginulat ng batang hari ang korte sa pamamagitan ng pag-alok kay Ser Joffrey ng isang lugar sa kanyang tabi bilang isang kabalyero ng Kingsguard. Natahimik noon, sinabi sa amin ni Grand Maester Bennifer, at nang ilabas ng pulang aso ang kanyang mahabang espada ay may ilan na natakot na baka atakihin niya ang hari gamit ito, ngunit sa halip ay lumuhad ang kabalyero, yumuko ang kanyang ulo, at inilagay ang kanyang talon sa paanan ni Jaehaerys. May luha raw sa kanyang pisngi. 9 na araw pagkatapos ng koronasyon, ang batang hari ay umalis sa Old Town para sa King's Landing. Karamihan sa kanyang korte ay sumama sa kanya sa naging isang engranding pageant sa kabila ng Reach, ngunit ang kanyang kapatid na si Rhaena ay nanatili lamang sa kanila hanggang Highgarden, kung saan sinakyan niya ang kanyang dragon, si Dreamfire, upang bumalik sa Fair Isle at kastilyo ni Lord Farman sa itaas, ang dagat, na iniwan siya hindi lamang sa hari, kundi sa kanyang mga anak na babae. Si Rhaella, isang baguhan na nanumpa sa pananampalataya, ay nanatili sa Starry Sept, habang ang kanyang kambal, si Arya, ay nagpatuloy sa hari sa Red Keep, kung saan siya ay magsisilbing cupbearer at kasama ng Prinsesa Alysanne.
Ngunit isang kakaibang bagay ang nangyari sa mga babae ni Reyna Rowena pagkatapos ng koronasyon ng hari, ito ay naobserbahan. Ang kambal ay naging salamin ng bawat isa sa hitsura, ngunit hindi sa ugali. Bagamat si Roella ay sinasabing isang matapang at kusang loob na bata at isang malaking takot sa mga septe na pinagkatiwalaan sa kanya, si Aria ay kilala bilang isang mahiyain na nilalang, labis na naluluha at natatakot. Takot siya sa mga kabayo, aso, mga batang lalaki na may malakas na boses, mga lalaking may balbas, at sayawan, at takot siya sa mga dragon, isinulat ni Grand Maester Bennifer noong unang dumating si Aria sa korte. Iyon ay bago ang pagbagsak ni Maegor at ang koronasyon ni Jaehaerys, gayunpaman. Pagkatapos, ang batang babae na nanatili sa Old Town ay nakatuon sa kanyang sarili sa panalangin at pag-aaral, at hindi na muling nangangailangan ng pagkastego, samantalang ang batang babae na bumalik sa King's Landing ay napatunayang masigla, mabilis ang isip, at malakas ang loob, at hindi nagtagal ay gumugol ng kalahati ng kanyang mga araw sa kulungan ng aso, ang quadra, at mga bakuran ng dragon. Kahit na walang napatunayan, malawak na pinaniniwalaan na ang isang tao si Reyna Rowena mismo, marahil, o ang kanyang ina, si Reyna Alyssa ay ginamit ang okasyon ng koronasyon ng hari para palitan ang kambal. Kung gayon, walang sino man ang hilig na magtanong sa panlilinlang, dahil hanggang sa panahong si Jaehaerys ay naging tagapagmana ng katawan, si Prinsesa Aria, o ang batang babae na ngayon ay may pangalang iyon, ang tagapagmana ng Iron Throne. Sumasang-ayon ang lahat ng mga ulat na ang pagbabalik ng hari mula sa Old Town sa King's Landing ay isang tagumpay. Si Ser Joffrey ay sumakay sa kanyang tabi, at sa buong ruta ay binati sila ng mga nagsisigawang tao. Dito at doon ay lumitaw ang poor fellows, payat na hindi naglinis na mga kasama na may mahabang balbas at malalaking palakol, upang humingi ng kaparehong awa na ipinagkaloob sa pulang aso. Pinagbigyan sila ng Jaehaerys na ito, sa kondisyon na pumayag silang maglakbay pahilaga at sumali sa Night's Watch at the Wall. Daan-daan ang nanumpa na gawin ito, kasama sa kanila ang isang personahe kaysa kay Robb the Starveling. Sa loob ng isang buwan ng makoronahan, isinulat ni Grand Maester Bennifer, pinagkasundo ni Haring Jaehaerys ang Iron Throne sa pananampalataya at winakasan ang pagdanak ng dugo na gumugulo sa paghahari ng kanyang tiyuhin at ama.